Ano-ano nga ba ang tradisyon ng mga Muslim? Kailangan magbigay ng lalaking Muslim ng dowry sa nais nilang mapangasawa. Ang dowry ay tumutukoy sa pera, yaman, pamana o ari-arian ng isang lalaking Muslim na kanyang ibibigay sa babaeng nais na pakasalan. Ang pagbibigay nito ay sumisimbolo ng wagas ng pagmamahal niya sa babae at ng malinis na intensyon. Ang pagbibigay ng dowry ay hindi tinatakdaan ng minimum halagang bagkos inaayon ito sa kalooban ng dalawang magpapakasal. Nakasulat sa isang talata ng Quran ang pagbibigay ng dowry batay sa Surah An-Nisa, and give the woman their gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease. Ikalawa, pinahihintulutan ng pag-aasawa ng hanggang sa 4 na babae ang mga lalaking Muslim. Pinahihintulutan ng mga lalaking Muslim na mag-asawa ng hanggang sa 4 na babae, subalit ito ay may kondisyon. Batay sa isang talata sa kanilang banal na aklat, kayo ay magsipag-asawa ng kababaihan na inyong mapusuan, 2 o 3 o 4. Datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan, kung gayon mag-asawa lamang ng isa. Ikatlo, pagbabawal ng pagkain ng baboy. Ipinagbabawal ang pagkain ng baboy dahil pinaniniwalaan nito ng mga Muslim na madumi. Bukod pa roon, ipinagbabawal din ang pagkain ng patay na hayop at dugo. Ito ay batay sa maluhating Quran 273. Ang mga babaeng Muslim ay obligadong magsuot ng kumbong o hijab. Ito ang kanilang ibinapalaban sa kanilang ulo at katawan. Ang babaeng nagtatakip ng kaniyang muka ay naghahayag ng mensahe ukol sa kaniyang pagkatao. Sinisimbolo rin ito ng pagiging malinis, dalisay at marangal. Mismo ang asawa ng kanilang mga propeta ay nagsusuot din ng hijab. Ikalima, pag-aayuno tuwing sumasapit ang buwan ng Ramadan. Karaniwan na ang pag-aayuno tuwing sumasapit ang Ramadan. Ito ay uri ng paggawang pagsamba sa pamamagitan ng hindi pagkain, pag-inom at pakikipagtalik. Ang pagla-Ramadan ng mga Muslim ay nakasagrado dahil sa mga araw na iyon, pinaniniwalaan na iniyak ni Allah ang kanyang kadatalaan at karangalan. Paniniwala rin nila na sa tuwing sumasapit ito, binubuksan ang pintuan ng paraiso at sinasarada naman ang pintuan ng impyerno. Nagsasagawa ng ritual ang mga Muslim sa tuwing namamatayan. Ayon sa tradisyon ng mga Muslim, kailangang mailibing ang mga patay sa loob ng 24 oras lang. Karaniwan nitong nililinisan at ibinabalot sa telang puti na sumisimbolo ng kalinisan. Pagkatapos nito ay hinaalayan naman siya ng 5 minutong dasal ng himno. Madalas, pahubis ang kanilang libing. Samantala, kung ang Muslim naman ay namatay sa pamamagitan ng pakikidigma, pinililibing na agad ang mga ito dahil tinatawag silang mga jihadis o holy warriors. Ikapito, pinapatay ng mga hiyad ang sino mang sumalungat sa kanilang relihiyon. Ito marahil ang kadahilanan kung bakit karamihan sa mga tao ay stereotype sa mga Muslim. Sa tibay ng pananampalataya ng mga Muslim, kayang pumatay ng kanilang mga holy warriors ng taong sino mang sumalungat sa kanilang relihiyon. Pinaniniwalaan nila ito sa banal na gawain na pupuri sa ng Diyos na si Allah.